Ito ang latest model ng Panasonic automatic washing machine. Sabi ng mga sales clerks sa dalawang appliance stores na aking pinuntahan, this is a 2024 model. The rest being sold right now as of May ay puro 2023 model or older. Pero sa tingin ko, isa itong downgraded or downscaled model. Some features here and functions are nagkulang or having reduced capability. Tulad lang ng lid or cover nito, pag bitiwan mo sa ere, babagsak siya. Unlike the previous models na pag i-open mo at saka i-close, pag bitawan mo, unti-unti siyang mag-close kasi ito'y hydraulic system. Ang mga buttons dito ay merong mga electromechanical switches unlike the inductive switches na previous models. Sinadya ba ito ng Panasonic na ganito siya kahit latest model para magiging practical at affordable? Una sa lahat, mag-subscribe muna kayo sa aking channel para suportahan ito. You may also join this channel as a member to avail of exclusive perks like priority in comments reply and early access or exclusive access to some videos for members only. You can also help fund some projects here by sharing super thanks. The first minute of this video summarizes the what of this automatic washing machine, but why? Based on its model number, meron itong nakatatandang kapatid, yung NA-F70S7 HRM na na-release 4 or 5 years ago. Parehong-pareho ang specs nila, including color, light gray, the size and the shape, except for few features and functions na mas lamang ang HRM1. Una, merong auto tab clean ang HRM1 while manual setting ang equivalent ng HRM2, yung tab hygiene. Pangalawa, may clean master din ang HRM2 na sabing ito'y superior cleaning. Pangatlo, soft closing lid ang cover ng HRM1 kasi hydraulic system ito, unlike the HRM2 na kung mabitiwan mo sa ere, babagsak ang cover at posibleng mabasag tong glass dito. Kaya nasabi ko sa intro, this is a downgraded model kahit ito'y 2024 model na. Anyway, pagtsigaan na lang natin to. By the way, yung control panel ng HRM1 ay ibang-iba rin dito. Ang mga switches doon ay inductive, hindi tulad dito na micro switches or electromechanical switches ang ginamit. Kung makikita natin, naka-emboss ito kasi electromechanical switches siya. The negative side of having this emboss cover ng mga buttons, kung mabigat yung kamay ng users, pipindutin niya na palagi, mabubutas to. Yun ang experience ko sa ibang appliance ko dito sa bahay na ganitong klase yung button niya, yung button cover, naka-emboss. Then the indicator lights here are all LEDs while the display is also an LED, not OLED. We'll discuss more about the control panel later pag ma-install na natin to. Then sa upper portion ng machine, sa top niya, dito yung water inlet. Dito natin ilagay yung hose mula sa ating water source. Meron ito siyang plastic na water filter. Ito. Huwag niyong tanggalin to kasi filter ito siya. Sa loob ay isang stainless steel tab na ang tawag ay Zazanami drum. Sinisiguro nito na hindi masisira ang ating damit while maintaining high spin dry, walang sharp edges dito. Then ito yung tinatawag na pulsator. Ito yung gumagawa ng aquabit. Okay? Ito'y responsible sa aquabit at saka spin features ng washing machine. Then sa bahaging ito, meron itong lint filter para yung mga himulmol ng damit ay dito ma-deposito. Ito
Ito yung itsura niya, matanggal tumula dyan sa drum. Dito mo ilagay yung bleach at saka yung liquid detergent. Dito yung paglalagyan niya, may butas dito na papasok doon sa tub. Yung para sa softener ay nakatago at this time. Ang gagawin mo lang is you rotate this tub clockwise. Marireveal na yung para sa softener. Ito, may pangalan dito, softener. Bakit ba nakatago? Kasi may time kasi na doon mo lang ilagay yung softener during the automatic washing process. So kaya pag umikot ito, then marireveal na ito, makikita na to. So that's the only time na pwede mo na ilagay yung softener. Or pwede mo rin ilagay just before the start of the process kasi automatic naman itong mag-o-open kung kailan siya maglalagay ng softener. Kung naka-program ka sa fragrance, then you have to do it manually ang paglagay ng softener dito. Ang advice ng Panasonic is you only turn this tab clockwise. Huwag yung counterclockwise. This is a compact size washing machine. Ang measurement nito ay 52 cm yung width niya at saka 53 cm naman dito. Ang height niya is 92 cm and less than 30 kilograms lang ang timbang nito. Sa sides nito, meron siyang handle for transporting. Dito. Kabila naman. Dito. Yan. Ang back naman nito, ito yung itsura niya. Then you have to remove this one. This one actually is a cover sa bottom niya. So ilagay natin yan mamaya. Then ito yung cord niya, may sabitan dito para sa cable, para ma-manage natin ang cable. As part of the pre-installation process, kailangan i-ready natin ang washing machine bago natin ilagay sa kanyang final working area. So, ilagay natin yung cover doon sa bottom. So, kailangan natin ihiga ito, ang washing machine, kailangan front ang tatapat doon sa floor at magagay ka ng protection. Ang ginawa ko, yung box ng washing machine ang ginawa ko dito pang protection. So, you have to move this one. Dito, dahan-dahan. Okay. Yun. So, dahan-dahan na pagtanggal ito. Okay. At reveal ang cover dito. Pagkatapos matanggal yung karton dito sa yung styrofoam, huwag nyo ilagay ito dito. Kasi ito, ginamit lang ito as protection during transport. Nilagay lang siya dito para ma-protect tong flywheel ng washing machine. Yung flywheel is connected to the motor. May belt dito, kaya nilagyan ng protection. Kaya dito, wala itong screw para hindi tayo matempt na ilagay ito dito. Otherwise, kung ilagay yan dito, kailangan fix na fix siya. Kasi iikot kasi ito eh. Okay, magta-touch dito. Kung wala siyang support, then probably magganon siya. Okay? Akala ko at first na meron na dito to siya protection, pero wala kasing bolt dito. Wala siyang lock. So, ang tendency magganon. Pag umandar na yung motor, then ito ay nakakabara dito. So, huwag niyo ilagay. Sometimes you have to decide kung saan ba ang side na dapat sa bottom or dapat ba dito. Ang gagawin nyo lang is magbasa kayo. Nakita nyo, nakalagay dito, bottom. Okay? So it means ito yung nasa bottom. Okay? So ganoon paglagay natin. Then, yung butas ng screw, dito, kasi may isa lang paglalagay dito, isa lang ang screw. Then makikita naman dito sa gilid na medyo round siya, a half moon for this area. So yun lang, kadali. Medyo may konting crack ang paglagay nito. Ang gagawin nyo is, unahin nyo ito. Pasok dito sa slot na nito. Ganoon siya pala.
pasok dito, while dito labas siya, then pasok to. Yun. So, dito ka mag-screw, then push para mag-click yung clip. Yun. Then, you put down. Tapos na ang paglagay ng cover sa bottom. The next thing is, ilagay ko to ng maaga, tong hose na ito, dito. Kasi, ang likod dito ay nakatapat sa wall. Hindi di tapat, but malapit sa wall. So, wala na akong space to install this hose mamaya. Pag ma-install ko ito sa kanyang paglalagyan. So, gagawin natin. Lagay natin to. Just loosen this one. Then, you push. Hanggang sa dulo. Okay. Para hanggang dito na lang. Then, you lock the hose with this clip here. Importante sa washing machine na stable yung pagkalagay niya. Dapat hindi magaywang-gaywang. Dapat lahat ng footings dito ay nakatapat sa floor talaga. So ito, fix tong footing dito. At saka naman dito, fix naman. At saka yun, fix din. But here, sa my right side front ng washing machine, ito ay adjustable na footing. Ang gagawin nyo, ihugot to, fix, see, lumuluwag siya. To fix it, turn to the right, yung gear, dapat mahigpit. Then, ito ang adjustment. Kung gusto mong i-lower ang side, ang washing machine, then you turn it to the right. Kung gusto mo i-raise ang, itaas ang washing machine, then you turn it to the left. Yung installation process ng washing machine includes the preparation ng site kung saan sa bahay mo ilalagay ito. In my case, during the construction sa extension ng bahay ko, pinano ko na kung saan ilagay yung washing machine. Dapat hindi tatamaan ng direct sunlight ang machine, hindi matubig ang lugar, at even yung floor para stable yung washing machine, hindi pagaywang-gaywang. But in my case ngayon, medyo hindi pa tapos kasi yung extension ng bahay ko. Wala pang finishing, so medyo rugged pa yung floor niya. Wala pang tiles dyan. Pero ito ay naka-prepare na. Kung makikita nyo dito, may provision dito para sa tubig niya. So lagyan ko ito ng faucet. At yung namang drainage ay naka-ready na dito. Pag may tiles ito, ikakata to siya, then lagyan ng cover. Yung power source naman ay dito, merong outlet dito. So ready na to. So ito na yung piping na ginawa ko. Na-install ko na actually dito sa washing machine. I use gate valve instead na faucet. Hindi naman ako mag-itimba ng tubig dito. At saka mas matibay ang gate valve kaysa faucet. Yung faucet may gasket yon, so may tendency na masisira yung gasket. Ito naman, yung gate valve is it's a steel. In this case, brass yan. So ito na. Medyo may kunting space dito. Then yung pipe, yung hose bali, connected na dito. So this is ready for operations na. Let's discuss the controls. Dito tayo sa operation control panel. Left to right tayo. We are reminded here na 7 kilograms ng yung maximum washing capacity ng machine. And sabi ng Panasonic, it uses Japan technology. And among the features of this machine is it works even on low water pressure. It has a wide voltage range from 220 volts to 240 volts at meron itong auto restart function. First, switch dito sa left side ang process switch, which is for the selection of the laundry process. Ito yung isi-select niya, wash, rinse, and spin. You can actually use this button for manual setting also. Like gusto mo lang ng wash or rinse lang or spin lang, i-on natin. So yun, naka-on lahat. So meaning, after mag-washing, diretso siya mag-rinse, then diretso mag-spin. Gusto ko mo rin na, ibahin to. Pwede mo i-change to manually. Pwede mag-wash ka lang. Pwede rin mag-spin ka lang. Kung gusto mo mag-dry lang,
Pwede rin mag-wash ay mag-rinse ka lang, hindi ka mag-spin. Pwede rin mag-wash lang at saka mag-spin. Pwede rin mag-rinse at mag-spin. But walang rinse only. Okay? Yan ang wala. Ito naman ang setting guide para sa quantity ng detergent and the corresponding water level. Ito ang detergent. Ito naman ang water level in liters. Merong letter L dyan. This sign here is scoop for detergent. This means full. Itong naka-shade. Ito namang blank ay wala kunting laman. Okay? Now, for the highest setting, this means full, and the corresponding water level is from 42 to 55 liters. We have 32 to 37 liters, and we have here 20 to 29 liters. So that's the water level. Now, while in the process of washing, we did not change ang water level by pressing this water level switch here. So you see there, the level of the water. So you can change that actually. Okay. While the machine can set its own time when to finish washing, you can also preset the washing time using this preset button in hours. So, bali by an hour ang increment ito, but you cannot use this feature in some programs. And speaking of programs, this list here are the programs. So this automatic washing machine has 10 programs. We'll discuss this one by one later, and you can select the program by pressing this button, the program button. Then the selected number will be displayed here according to the name of the program. Let's say this number 1, that's normal. If you press again, that's 2, that's delicate. 3, baby care. 4 is fragrance. 5 is blanket. Number 6 is soap. Number 7, speedy. Number 8 is water save. Number 9 is air dry. And number 10 is tub hygiene. The program switch is also for child lock. Pressing this for 5 seconds will lock the buttons here. Then we can hear up 2 beeps. Let's try for 5 seconds. You see here? Yun ang akala ko, nasanay kasi ako sa ibang devices na ang child lock is used to disable the buttons on the control panel. The child lock in Panasonic automatic washing machine is a life-saving measure to avoid child drowning into the tub while the lid is left open during washing operation. When the child lock is activated, the machine sounds off a buzzer until the cover is closed. Not closing it within 10 seconds, the machine flushes the water out and error code U99 is displayed to indicate water was forcibly drained. To turn off the child lock, press again the program button for 5 seconds and you can hear 4 beeps. Okay, so unlock na yan. Now, one of the features of this machine is auto power off. Kung hindi mo ma-press tong start button after 10 minutes or within 10 minutes since you powered on the machine, automatically the machine will turn off. Merong 10 programs ang washing machine na to para ating pagpilian depende sa ating labada. Select normal kung karaniwang labahan, delicate for satin, silk or similar fabric tulad ng lingerie or barong. Sa baby care, maigi ang pagbabanlaw ng damit ng baby gamit ang Aquarin Spin feature ng washing machine para totally mawala ang residue ng sabon. Using fragrance allows the laundry process to pause and tells you to add softener. Select blanket kung ang labada mo ay heavy like bed sheets, comforters at blanket. Kung matindi ang dumi ng labada, lalo na sa collar, piliin ang soak. The machine pauses from time to time to soak the laundry, kaya tatagal ang labada ng 2 oras. Sa Speedy, less ang washing and spinning time kaya makakasave ka ng kuryente. Laundry time is 45 minutes. Sa water save, rinsing is efficient, thus minimizing water.
Ang air dry ay kung magpapatuyo ka lang ng damit, this will last 90 minutes while high-speed spin and powerful air blew off moisture from the laundry. Yung air dry ay di katulad ng spin dry sa regular automatic washing machine kasi di ito gumamit ng heater. The result will be 80% dry lang yung labahan at kailangan mo pa rin isampay. This saves electricity nevertheless. And last program is yung tub hygiene. Ito yung paglilinis ng tub sa loob ng 135 minutes para matanggal ang dumi, molds at detergent residue. Kailangan mong iset ang tub hygiene unlike the auto tub clean na naglilinis automatically habang nasa final rinse stage. Itimbangin ko muna itong labada ko. 2 kilos only. Kung wala kang liquid detergent, pwede naman ang powder. Ang advice ng Panasonic is you dissolve this first in powder sa tubig. Hindi dapat ilagay diretso. So usually, ginagawa ko sa this amount of laundry, dalawang ganito ang ginagamit ko. Then, wag niyo lang damihan ng tubig para hindi siya bubula. So haluin niyo mabuti para talagang matutunaw na yung powder. At tingnan niyo, walang bula. So ito na, magsimula na tayo. Kung maglilaba ako, talagang sinuseparate ko yung mga white. Ito, like this one, white. Hindi ko yan sali. While 7 kilograms ang maximum capacity ng tub, di advisable na isagad natin ang dami ng labada. So leave a space for the clothes to spin inside the tub. Dapat half lang ng capacity ilagay nating damit. In this case, mga 2.7 or 2.5 na lang yung timbang ng aking labada. Una sa lahat, siguraduhin natin na open ang ating valve dito. So naka-close yan, i-open ko ang valve. I-hold ko na open. Yun, kumilos na yung hose. Ibig sabihin may tubig na, may pressure. Pero hindi pa tumatagos dito. Then you turn on the machine. Naka-on na yan. We select a program. Naka-1 na dito. So yan na, 1. These are the programs I discussed earlier. Under normal process, ang washing ay may katagalan. Tatagal ng 14 minutes. Under the normal process, tatagal siya ng 14 minutes. Dalawang beses mag-rinse at 4 minutes ang spin niya or a total of 55 minutes. But the time depends on the water pressure, draining conditions, at quality ng laundry. So let's press the start button here. Yun, kumilos na ang machine. At meron ng tubig na dumadaloy. Then take note, naka-blinking na dito ang wash. It means it's washing already. 50 minutes yung total na pag-washing natin. Then ito, ang detergent, amount of detergent is naka-full scoop siya. So isang scoop. So pwede na natin lagay ito ang ating tubig. So be sure na bago tayo magsimula ng labada, naka-ready na tong ating detergent na powder na dissolve natin. So hindi naman tayo pinwersa na gagamit ng liquid detergent. Check natin yung amount of water. Yung water level niya is 37 liters. Yun ang niya, kailangan niya. Ito, nagsimula na siyang maglaba at na-expose na yung paglalagay ng softener. Nakikita na natin. Umiikot siya. So yun, tingnan mo. At nasa wash pa rin tayo. We only have 45 minutes left. Total na yan. Nag-pause siya. Not exactly nag-pause ang operation, but that the washing has stopped for a moment. Kasi parang sinusok muna niyan ang sabon. Then kanina nakita ko rin na magdagdag siya ng tubig. May kunting tubig na lumabas dito.
So that was the second time na nagpo-pause siya just to give the detergent enough time to soak to the laundry. Then, dalawang beses na rin nakita na may nagdagdag siya ng tubig dito. Nag-start na siyang mag-drain. Okay? Kasi nakalagay dito, nag-blink na ang rinse. So, magre-rinse na siya. So, the time is 33 minutes. Ilang minutos ba nakuha? 33 minutes. About 20 minutes, di ba? Yan. Ang bilis ng ikot niya. Nagre-rinse na yan, no? As you observe here, nag-blink. Ang lakas, oh. Nagba-vibrate. Nag-shake yung washing machine. Ang lakas niya, oh. Nagbi-beep siya pag i-open ko. Yan, umiikot siya. Ulit. So, dapat pala hindi mo i-open kung nag-rinse. Okay. Kasi tatalsik yung tubig. Pero ito, nag-iikot siya na wala pang dinagdag na tubig. Parang tinanggal niya muna yung sabon. Wala yung tubig, hindi pa siya nagdagdag ng tubig. Yun, nagpo-pause na naman siya. Observe natin kung anong next. Basta walang tubig na yan, ha? Oh? Titingnan nyo. Walang tubig. Nag-alarm siya. Okay. Yun, nagdagdag na siya ng tubig. Ito, nagre-rinse na siya ulit. Then, kung makikita natin, nagtambol-tambol dyan. So, parang ginawa niya horizontally and vertically, tinatumble niya yung labada natin. Yung ibang nasa ilalim ay aangat siya. So, yan ang purpose ng pulsator. Nagagag naman ulit ng tubig. Naka full blast yung rinsing doon. Then remember, the HRM2 is a 500 watt machine. So ito, up and down siya kasi yung speed niya is nagbabari. So kaya it consumes about 100 to 300 watts so far. At natapos ng kanyang rinsing, take note ang spin niya naka-blinking na. So in a while, mag-spin na to, and the time remaining is 9 minutes. Sabi ko kanina, 4 minutes yung normal na time for spinning, yung air dry. So nagsimula na siya mag-air dry. It only has 7 minutes to do that. Then narinig ko patuloy pa rin na may kunting tubig na dumadaloy doon sa drain. Yun, mabilis na yung ikot niya. Nagsishake na yung washing machine. Last 2 minutes na ng washing operation, nag-stop na yung spinning. Pero antayin natin na mag-beep siya kasi di pa natin alam kung magpatuloy na siya. So we have last 60 seconds. Yun, nag-beep na siya. Nakalagay dito sa display niya is 0 na. So totally off na yung display niya. So patay na tong off na tong washing machine. Remember na yung spin air dry, is hindi siya tulad ng ibang yung regular na automatic washing machine na gumagamit ng heater again para siya mag-dry. So it's only 80%. So we can still expect na medyo basa pa rin ang puti. Walang tubig, ha? Miracle. Walang tubig. Walang tubig. Oh. So, 80% dry. Talagang na-dry siya, oh. Walang tubig.
para na siyang nabibilad na sa araw ng konti. At ito ang loob niya, talagang malinis na malinis. Walang naiwan dyan na kahit babos lang or what. Wala, oh. Then yung lint dito, titingnan natin kung meron bang lint siya na nakuha. So merong lint na konti ito. Nakita niyo yan, yung black, yun yung mga lint ng laundry at saka dito. So ito lang yung hugasan mo. So huwag kalimutan, i-close ang valve. Okay? Yan siya. Dahil kailangan mo pa rin isampay itong mga labada mo, dapat alam mo na yung labada day mo ay hindi uulan. Paano malaman kung uulan o hindi? Meron akong tip dyan, panoorin ang video ito. Meanwhile, meron din akong review video nito, panoorin din dito. Ang sipag kong maglaba, 2 days in a row, kahapon at ngayon. And this time, ang lalabahan natin ay all white, puro puti. Okay? Then, kasi puti ito, so ginamitan ko ng bleach, yung tinatawag natin na Zone Rocks. Then, ganoon pa rin, powder detergent, dinidissolve ko. But this time, since 1 kilo lang tong lalabahan ko ng mga puti, 1 pack lang na detergent ang ginagamit or gagamitin ko. Gagamitin ko na washing program ay yung soak para yung puti natin na nilalabahan ay masusok talaga siya sa detergent with bleach para puputi siya talaga. And this will last 120 minutes or 2 hours kasi marami siyang beses na magsusok. So titingnan natin kung kaya ba niyang tanggalin itong dumi ng collar, itong dumi sa hand towel ko, at saka yung sa handkerchief ko, ang dumi niya, tingnan natin. Yung soak is number 6. Na-open natin yung valve. So, let's start. At lumabas na rin ang tubig. Maglagay na tayo ng detergent. Hindi ko nilagay dito. Diniretso ko na lang. Walang running time. Naka-indicate. Puro dash dito. I don't know. Bakit? The first time na nagpo-post siya, after the first tumble, ang haba ng post niya. Sobra siguro yun sa 5 minutes. Now ngayon, nag-start siya ulit, then nag-stop na naman ngayon ang post niya. The reason why kanina hindi nag-appear ang time dito, dash lang, kasi we are expecting more than 2 hours or about 2 hours yung tagal ng paglalaba. So, 2 digits lang natin nasa display. Hindi ba kasi yung more than 2 digits kaya hindi siya naka-register ngayon. Bumalik na siya, ay naka-register na ang 88 o 87 na ngayon minutes. So, nag-start na ng rinsing, pero during the washing period, umabot ng 12 beses siya nag-post. Then, the duration of the washing is about 1 hour and 30 minutes. So, nakita mo dito ngayon, nag-blink ng rinse, then naubos na yung tubig doon sa tub. By the way, yung noise nito ay tolerable lang, very much tolerable, hindi siya malakas, just enough na marinig natin na nagpa-function siya. Then yung sound ng during the washing, para siyang on and off, parang growl ng aso. Kaya yung papi ko, sa simula, tahol ng tahol, kala niya may aso sa loob. Pero ngayon, alam na, nasana na yung aso ko. So, tapos na siya. Kung mapapansin nyo, during air dry, dahil sa spinning, ganoon na nangyari. Ang damit ay nasa gilid. So, empty yung gitna. Baka yung hangin galing dito, no? Doon sa may pulsator, doon sa mga butas na yan. Check natin kung malinis talaga siya. So, yung collar challenge, ito yung collar. Malinis naman. Pero may may yellow pa dito. Yung face towel ko, ito yung nangyari.
Parang hindi siya totally clean. Ito na ang pinakamabigat na aking lalabhan. Ito ay mga bedsheets and pillowcases. So obviously, ang pipiliin ko na program ay blanket para sa mga mabibigat. Number 5. By the way, yung child lock pala ay hindi mo ma-activate kapag you are in the middle of the washing operation. So kailangan mo pala yun is-set before ka mag-start, before pressing start button. So i-try natin na i-activate yung child lock. Okay. Start. Lumabas na yung tubig. Pwede natin buksan. Then, lagyan natin ng... Dito ko ilagay na lang sa, sa kanyang paglalagyan sa detergent, liquid detergent, itong ating dissolved na powder. Nilagay ko dito ay tatlong pack ng powder. Tingnan natin anong epekto. Kaysa idiretso natin sa tab. Then, i-close natin kasi it's about to start. Ang problema lang kung powder residue yung ginagamit mo, then hindi siya masyado na dissolved. Tingnan nyo, may residue dyan nakalagay. Base doon sa chart, ang blanket program ay may total time na 60 minutes. 12 minutes yung wash time niya, 2 beses siya mag-rinse, at saka mag-spin siya for 5 minutes. Try natin i-disable yung child lock. Hindi siya mag-disable. You see? So, kailangan yung enabling at saka disabling the child lock should be done kung hindi pa nagsa-start yung machine. Pangalawang rinse na to niya, subukan naman natin yung auto restart function nito. Tatanggalin ko tong AC plug to simulate a power outage. Yun, nag-off siya ulit. Then at this time, maglagay na lang ako ng Downy. Maglagay ko ng fabric conditioner kasi last na rinsing, so kailangan ilagay ko na to. Then, ibalik natin. Nagdagdag siya ng tubig. Ang nakalagay sa manual, pag may power outage, sinabi doon na operation will resume from the point where it was stopped when the power is recovered. Okay, pero nagdagdag siya ng tubig ha. Tapos na ang labada. In fairness, mababaw siya. Okay? By the way, in case of water service interruption or kung may panahon na nakita nyo na yung tubig nyo ay may dumi or may ibang color, kailangan i-flush nyo tong hose. So, tatanggalin dito and i-flush out yung tubig para yung dumi hindi papasok dito sa machine. Okay? For more on maintenance, troubleshooting, and error display, pakibasa ng inyong manual. Importante ito. About naman doon sa sinabi ko na itong washing machine na to ay downscaled or downgraded or na-reduce yung capability niya compared to other versions earlier. I think gusto lang ng Panasonic na ma-maintain yung price ng kanilang previous model, yung NA-F70S7 HRM or HRM1, na yung price range niya ay nasa about 12,000 pesos lang 4 or 5 years ago. Ito, HRM2, ang price nito ay nasa 13,000 to 14,000 pesos ngayon. So I could say, for practical reasons, minimaintain ng Panasonic ang features by cutting costs for extra features. One practical thing here, di mo naman talaga kailangan ang yung hydraulic na cover.
Di mo rin kailangan yung auto clean tab, pwede naman mag-manual sa tab hygiene, at dandahan lang sa pag-press ng mga embossed buttons dito para hindi siya madaling masira. Aside from the HRM1, meron rin pala itong mga pinsan, yung NA F70S7, walang dugtong na HRM whatsoever. So, ganoon din, kamukhang-kamukha nito. Yung iba, ganito ang cover niya. Ang iba naman ay mukhang HRM1 na hydraulic yung cover niya at saka inductive yung switches dito. Para sa katanungan, paki-comment lang sa baba. Happy Labada everyone. Maraming salamat.